Puspuso na ang Department of Education sa paghahabol ng mga klaseng naantala ang pasok sa mga paaralan na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Bukod sa mga bahay, tulay at daanan na hinagupit ng magkakasunod na bagyo, hindi rin pinatawad ng kalamidad ang libo-libong eskwelahan. Ayon sa Department of Education, papalo na sa 42,000 paaralan ang naapektuhan ng bagyong Julian, Christine at Leon. Sa pool ang 20 milyong estudyante. Kabilang ang mga mag-aaral sa Metro Manila, Ilocos, Cagayan, Mimaropa at Calabarzon na higit 20 araw ang naantalang pasok. Dahil dito, puspusa na ang Department of Education para habulin ang mga klaseng nawala. Pinayagan ng DepEd ang pagsasagawa ng make-up classes. Magdi-deploy ng dynamic learning program ang ahensya ngayong buwan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layo nitong ipagpatuloy ang edukasyon sa mga eskwelahang nasalanta ng bagyo at gawing resilient at adaptable ang learning practices sa kabila ng kalamidad o emergency. Simple, targeted at adaptable ang mga ibibigay na learning material na nakafocus sa pagpapahusay ng pagsusulat, problem solving at critical thinking ng mga bata. May portfolio yung bawat learner at rather than yung focus dun sa lecture ng mga teachers, ito parang may oras yung bata para matutunan niya, para ma-absorb niya yung tinuturo sa kanya. Kasi minsan nagtatanong si teacher na naintindihan ba ng lahat? Yung iba naintindihan pero yung iba hindi na nagsasalita. Sabi ni Secretary Angara, hihingi ng karagdagang pondo ang ahensya para sa pagpapatayo ng mga nasirang pasilidad. Kasabay niya ng paghahanda ng DepEd sa darating na Program for International Student Assessment. Pandaigdigang pagsusuri ito na ginagawa para sukatin ang mga kasanayan at kaalaman ng mga 15 taong gulang na estudyante sa buong mundo. Noong 2022, nasa bottom 10 ang Pilipinas sa 81 bansang lumahok sa PISA. Tinututukan niya ng DepEd ang critical analysis ng mga bata bukod sa pagtuturo ng matematika at siyensya. Sinabi namin sa operations strand namin, kailangan i-monitor talaga yung makeup dahil grabe yung nakita naming nangyayari ngayon. Taon, gagawin ng PISA sa Pilipinas. Kasabay niyan ang pagbabawas ng DepEd sa mga subject ng mga estudyante na nasa senior high school para gawing focus sa mga core subjects at on-the-job training para mas lalo pang tumaas ang tsansa na magkatrabaho sa hinaharap. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.